Masdan ang larawang ito. Kung sakaling makikita nyo ang pagmumukhang ito sa mang sulok ng Pilipinas, ay tumakbo na kayo ng mabilis na mabilis. Lalong-lalo na kung may isa kayo sa mga sumusunod. Kung isa kang babae, may pinsan o kakilalang babae, at higit sa lahat, lalong-lalo na kung may batang anak ka na babae. Ito pong taong ito ay napakadelikado, lalo na't isang teacher, isang guro na napapaligiran pa man din ng mga walang kamuwang-muwang at napaka-vulnerable na mga bata. Kung bakit at ano ang buong kwento ay malalaman ng lahat dito lang sa Barangay Devil's Story. Sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan, and the story goes like this. Benedict Mary Ambos ang pangalan ng demonyong ito. Base sa kanyang social media page ay isa siyang vlogger, mountain climber, nature lover advocate, father, husband at educator, former program management advisor, former loans implementing and monitoring officer at Philippine National Bank. O kaalaman, bakit dapat namin niyang katakutan? Titulado at napaka-decorated ang kanyang pangalan. Well, brace yourselves, humawak kayo sa inyong mga kinauupuan dahil ang habi lang naman ng kolokoy at principal pamanding ito ay tirador at nagpapakilig ng minor. October 6, 2024 nang lumaganap sa buong ka-social mediahan ang kanya mismong kababuyan. Sinabi at taas noon niyang ipinagmalaki sa mundo na habang nasa loob ng eskwelahan ay bukod sa pagtuturo ay lumalandi at nagpapakilig din siya ng menor de edad. Yup, you heard it right, buddy. Tandaan ninyo ang pagmumukhang ito. Bear in mind na nangyari ang lahat ng ito noong 2014 to 2017, 13 to 15 years old pa lang noon ang estudyante niyang babae. And I quote, "Sinong mag-aakala na ang katabi kong bata sa grade 5 sa advisory class ko ay magiging asawa ko pala at magkakaroon kami ng napaka-cute na anak. May age gap kami na 36 years old. God is really working wonders. I never thought na magkakaasawa pa ako in a very late age. Kaya pala kahit successful ako sa banking career ko sa Philippine National Bank where I worked 9 years ay pilit akong tinulak ni Lord sa public school system. Iyon pala ang balak niya sa akin. Umamin siya sa akin na kinikilig daw siya noon pag tinutokso siya sa akin ng mga classmates niya at doon daw siya na-develop sa akin. Tapos pag pareho kaming absent, pagpasok namin ay walang tigil na tuksuhan. Kung saan daw kami nag-date. Meron pa ito, buddy, medyo mahaba-haba pa pero hindi ko na itutuloy dahil sobrang nakakasuka na. Mawalang galang na po, teacher, pero na niyo po, Benedict Mary Ambos. Unang-una ay dapat ang pangalan mo ay Benedict Canor Ambos. So ibig mong sabihin, isa kang teacher noong 2015 to 2017 na imbes na nagtuturo ka at maging mabuting ehemplo para sa mga kabataan ay nagpapakilig ka ng isang menor de edad. Sinabi pa niya sa kanyang post na sabay silang uma-absent. Doon pa lang, buddy, ay malalaman na nating sobrang bad influence ng taong ito para doon sa bata. Kasi sinasabihan niyang lumiban sa klase at who knows kung ano-anong kababuyan ang pinaggagawa ng teacher na ito doon sa walang kamuwang-muwang na bata. Hindi lang yan, dahil itong ito ay idinadamay pa ang pangalan ng Panginoon para konsintihin ang pambababoy na ginagawa niya doon sa bata. Tinulak pa daw siya ni Lord para asawahin yung minor. Yan, ganyan kayo o tayo ginagawang tanga ng mga taong
magagaling gumamit ng pangalan ng Panginoon para pagtakpan ang sarili nilang kademonyohan dito sa lupang ibabaw. Pero dahil mga Pilipino tayo, hindi tayo magre-react kasi nag-God bless naman. Nagsisimba naman sila at kilala ang Panginoon. Ganon kabilis ang ilan, kadaling mauto ng mga taong ito. Basta may God bless sa dulo ay ituturing ng mabuting tao. Anyway, matapos ma-post ang love story na ito na sa kasalukuyan ay deleted na, ay humakot ito ng sandamakmak na mga likes, shares, reactions mula sa mga taong nakabasa. Noon ay meron na itong almost 100,000 reactions at libo-libong mga comments at pati na rin mga shares. Sa kabutihang balad buddy, mas marami na ang mga taong bukas na ang kaisipan tungkol sa mga ganitong usapin. Marami na kasing netizen ang hindi natuwa sa ipinost ng kolokoy na ito. Dahilan para yung ibang netizen ay magsabi ng hindi magagandang salita sa pagmamahalan ng dalawa. Ngayon, kahit marami ang hindi pabor sa ginawang pakikipagrelasyon ng teacher na ito sa kanyang estudyante, ay in his own mind ay wala siyang nakikitang mali dito. Bagkus, sinagot niya pa ang mga netizen at muling nagpost para ipagtanggol ang kanyang pagmamahal para sa bata. And I quote, "Public statement to my bashers, wala akong inabuso. Sa simula pa lang, noong grade 5 and 6 siya, ay tinutokso-tokso lang naman siya ng mga classmate niya sa akin, pero hindi naman naging kami. Dahil hindi naman ako nanligaw sa kanya, kahit pa siya ay panay text sa akin ng paghanga. Grade 6 siya nang mamatay ang kanyang ina sa aneurysm. Noong grade 7 siya ay nag-aral siya sa isang integrated school dahil hanggang elementary lang ang school namin. Panay pa rin siyang text ng text sa akin at lagi akong nakakatanggap ng sweet messages. December 2014 ay nagbakasyon ako ng Samar. Dahil nga walang ginagawa dahil bakasyon ay nag-entertain ako ng mga text messages. Dahil nga siya ang pinakamaraming messages ay nabaling ang atensyon ko sa kanya. At December 2015 ay nagkasundo kami na kami na nga, pero iniiwasan kong magkita kami dahil alam ko ang magiging atraso ko pag magkataon. December 2016 ay pinapunta niya ako sa bahay upang opisyal na ipakilala sa pamilya. Malugod naman akong tinanggap ng tatay niya. In fact, dahil magaling magluto, ay ipinagluto pa ako ng 3 masasarap na putahe. Pero pakiusap ng tatay niya ay hanggang courtship lamang, walang dates kasi nag-aaral pa si Steph. Pumayag ako dahil minor de edad pa talaga at ayaw kong matanggalan ng teaching license. Yan na lang muna ang babasahin ko buddy dahil napapahaba na tayo, pero kung gusto nyong basahin ng kabuuan ay heto ang iba. Pakipost na lamang ang video kung gusto nyo itong basahin. Ngayon, after all it was said and done, ay matapos niyang kiligin sa mga text ng minor, ay binuntis niya na nga ito ng tuluyan. Kalaunan ay nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. At hindi lang yan dahil ang dating teacher lang noon ay na-promote pa bilang isang principal ng eskwelahan ang hayop. At oo nga pala, bago ko makalimutan ay ang eskwelahan kung saan matatagpuan ang demonyong ito ay sa Iluluan Elementary School doon sa Albay. Talaga namang nakakaalarma ang balitang ito ngayon buddy. Imagine ang lugar kung saan marami ang mga potential victim. Mga bata na araw-araw pumapasok ay doon din natin makikita ang isang PDF file at pinuno pa man din ng kanilang eskwelahan. How scary,
This time is, at kung sakali na hindi pa rin maaaksyonan ang nakakaalarmang balitang ito ng ating kinakuukulan ay ilan pa. Pinasok ng mga operatiba ng NBI Cybercrime Division ang bakery na ito sa Culiat, Quezon City at inaresto ang may-ari na si Gerald Austria. Kasama ng mga operatiba ang 17 anyos na biktimang si Leia at itinuro niya si Austria na nanggahasa umano sa kanya. Ilan pang mga biktima. Makaigan imbis sa classroom sa kulungan ng bagsak na isang guro sa Bacolod City matapos siya ireklamo ng panggagahasa sa menor de edad niyang estudyante. Pero git ng suspect may relasyon sila ng biktima. Ilan pang mga biktima. Arestado ang isang guro na umano'y pinapupunta sa kanyang bahay ang kanyang mga estudyante para raw molestyahin. Ginagamit din umano ng guro ang kanyang mga biktima para sa online kalaswaan. Ang dapat mabiktima. Patong-patong na kaso ang isinampa laban sa isang guro matapos daw niyang itanan at ilang beses na pagsamantalahan ng batang estudyante. Ang dapat mabiktima. Nanggagalaiti ang mga magulang na ito nang dumulog sa May Kawayan, Bulacan PNP para ireklamo ang science teacher ng kanilang mga anak. Paulit-ulit daw kasing minolestya ni Marvin Armado Apostol ang 10 biktimang lalaki, edad 12 hanggang 15. Para kumilos ang ating mga kapulisan. Yung pattern nga at positive laceration? Hindi na po bago sa atin. Hindi bago yung kalokohan mo. Nanggagalaiting sinabon ni NCRPO Director Guillermo Eliazar, CPO1 Eduardo Flores Valencia, suspect sa panggagahasa sa 15 anyos na dalagita na anak ng dalawang nakakulong na suspect sa droga sa MPD Station 4. Para ubusin ang mga PDF file na ito dito sa ating bansa. Isang menor de edad na 8 buwang buntis ang ginahasa umano ng kanyang kapitbahay naman sa Tondo, Maynila. Good thing ay ang Gabriela Party List ay natunugan ito at sinabing, Gabriela, Women's Party calls for probe into teachers' grooming of minor, calls for anti-grooming legislation, and I quote, immediate investigation in this case must be launched and the teacher's license should be revoked to prevent him from potentially victimizing other children. Tingnan mo nga naman, ang atensyon na hinahanap-hanap ni Benedict Canor ay tuluyan na nga niyang natagpuan. He probably now regretting his decision na i-post pa sa social media ang kanilang love story. Ayan tuloy, sa ngayon ay nakataya na mismo ang kanyang lisensya. And hopefully ay hindi lang lisensya ang mawala sa kanya dahil deserve ng taong ito ang mabulok sa kulungan at siya naman ang pagpiestahan ng kanyang mga kakosa. And buddy, this is a good, an absolute pinnacle of example ng kasabihang hindi mo na nga dapat ginawa, ipinagmamalaki mo pa. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.